Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo akong buksan ang aklat ng isang panibagong kwento ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Sabi nila, ang kahapon ay mga pira-pirasong alaala na lamang na dapat ay matagal nang ibinaon sa limot. Ngunit paano kung isang araw, ang anino ng kahapon na pilit mong tinatakasan ay biglang humarap sa'yo? Handa ka bang muling buksan ang sugat na akala mo'y naghilom na? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, Ang Multo ng Kahapon. Mami, si Kislap po, inubos na naman yung tsokolate sa gatas ko. Ang matinis na reklamo ni Tala ang sumalubong kay Liwayway Alcantara pagbaba niya ng hagdan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago ngumiti. Ganito ang bawat umaga niya sa loob ng 10 taon, isang matamis na kaguluhan. Kislap, anak, anong usapan na ama natin? Malambing niyang sabi habang papalapit sa kusina. Nakita niya ang kambal na lalaki. Si Kislap ay nakanguso habang may bakas pa ng tsokolte sa gilid ng labi. Ang bunso naman, si Ulan, ay tahimik na nagpipinta sa kanyang drawing book. Tila walang pakialam sa maliit na gera ng mga kapatid. Sa kabilang dulo ng mesa, si Sinag, ang pinakamalambing sa apat, ay sinusubukang suklayin ang buhok ng manika nito. Sorry po, Mami. Ang sarap po kasi talaga, sabi ni Kislap sabay yakap sa bewang ng ina. Napangiti na lang si Liwa. Paano niya matitiis ang mga anghel na ito? Sila ang kanyang lakas. Ang 4 na dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sige na, mag-ayos na kayong lahat. Mali-late na tayo sa school. Sa loob ng 1 oras, ang bahay na puno ng sigawan ay naging isang maayos na pila ng 4 na batang naka-uniforme, mabango at handa nang pumasok. Sila ang kanyang 4 na himala, ang kanyang quadruplets. Matapos ihatid ang mga anak sa eskwelahan, dumiretso si Liwa sa kanyang munting paraiso, ang Hiraya Cafe. Ang cafe na ito, na itinayo niya mula sa sarili niyang pawis at luha, ay hindi lang isang negosyo. Isa itong testamento ng kanyang katatagan. Ang pangalang Hiraya ay simbolo ng kanyang mga pangarap na natupad. Mga pangarap na binuo niya para sa kanyang mga anak, malayo sa mapait na nakaraan. Good morning, Ma'am Liwa. Bati ng barista niyang si Jenny. Good morning, Jen. Kumusta ang umaga natin? Tanong niya habang isinusuot ang kanyang apron. Ma'am, puno na po yung reservations para sa lunch. Talagang dinadayo na po tayo. Masayang balita ni Jenny. Isang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi ni Liwa. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na payapa, simple at puno ng pagmamahal. Isang buhay na wala, Pinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang hapon ay dumating ng mabilis. Kailangan niyang dumalo sa recognition day sa eskwelahan ng mga bata. Si Tala, ang kanyang panganay, na napakatalino, ay tatanggap ng parangal. Puno ng pagmamalaki ang puso ni Liwa habang pinapanood ang anak na umakyat sa entablado. Hawak ang medalya. Cassandra Tala Alcantara, with high honors. Nagpalakpakan ang mga tao. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Liwa. Nag-iisa siyang pinalakpakan ng anak, ngunit sapat na yon. Para sa kanila, sapat na siya. Pagkatapos ng seremonya, nagkagulo ang mga bata sa school grounds. Niyakap ni Liwa si Tala. Congratulations, anak. Mommy is so proud of you. Thank you po, Mommy. Pwede po bang maglaro muna kami ng best friend ko, si Bea? Paalam nito. Sige anak, dito lang sa malapit ha. Tumakbo si Tala palapit sa kaibigan. Kinuha ni Liwa ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang masayang sandali. Habang nakafocus ang kamera sa mga bata,
Isang pamilyar na anino ang dumaan sa kanyang paningin. Isang matangkad na lalaki, nakapormal na kasuotan, ang papalapit sa direksyon ng mga bata. Nang iangat niya ang kanyang tingin mula sa screen ng telepono, ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng malakas, parang isang kabayong nagwawala. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pagkagulat. 10 taon. 10 taon niyang ipinagdasal na huwag na sanang mangyari ang araw na ito. Pero nandito na, nakatayo sa hindi kalayuan. Ang tindig, ang panga, ang paraan ng paglalakad. Walang nagbago. Si Amihan Montefalco, ang multo ng kanyang kahapon. Para siyang napako sa kinatatayuan. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang kabog ng sarili niyang dibdib. Nakita niyang yumuko ito para kausapin si Bea, ang kaibigan ng kanyang anak. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin sa paligid na para bang may hinahanap. At pagkatapos, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga pangako, ang mga halik, ang sakit, ang mga luhang pumatak sa malamig na sahig ng kanyang inuupahang kwarto. Ang masasakit na salitang binitiwan nito na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa kanyang kaluluwa. Hindi akin yan. Ginagamit mo lang ako para sa pera. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Bago pa siya makagalaw o makapagtago, nagsimula na itong maglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay isang dagok sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang tumakbo, hilahin ang kanyang mga anak, at magtago sa lugar kung saan hindi na sila muling makikita nito. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Nasa harapan na niya ito ngayon. Ang amoy ng pabango nito, ang parehong amoy na minsan niyang minahal, ay sumampal sa kanyang alaala. Liwayway? Ang boses nito, mas malalim ngayon, ngunit kasing pamilyar pa rin, ay tumusok sa kanyang pagkatao. Ikaw nga. Hindi siya makasagot. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkagulat nang hindi mapaliwanag na emosyon. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Mommy! Mommy! 4 na maliliit na boses ang sabay-sabay na tumawag sa kanya. Ang quadruplets na tapos ng maglaro ay tumatakbo ngayon papalapit sa kanya. Nakita ni Liwa kung paano naglakbay ang mga mata ni Amihan mula sa kanyang nanlalaking mga mata, pababa sa 4 na batang papalapit. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagkalito, at habang papalapit ang mga bata, habang nagiging mas malinaw ang kanilang mga mukha. Nakita ni Liwa ang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging isang dahan-dahang realisasyon na yumanig sa buong pagkatao nito. Kitang-kita sa mga mata nitong nanlaki, mga matang nakatingin sa 4 na mukha na hindi maipagkakailang bersyon ng sarili niyang mukha noong siya'y bata pa. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Iyon ang tanging nasa isip ni Amihan Montefalco habang mabilis niyang tinatahak ang daan palayo sa eskwelahan. Mahigpit ang kapit niya sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Hindi niya namalayan na nakarating na siya sa tapat ng kanyang mansyon. Pinatay niya ang makina ng sasakyan, ngunit hindi siya bumaba. Nanatili siyang nakaupo roon, nakatulala sa kawalan habang ang mga imahe ng 4 na maliliit na mukha ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Tala, ang ngiti ni Kislap, ang pagiging mahiyain ni Sinag, ang seryosong tingin ni Ulan. 4 na mukha, 4 na pares ng mga matang katulad ng sa kanya. Imposible. Sino ang ama ng mga bata? Ang tanong ay umaling-aungaw sa loob ng kanyang magarbong sasakyan, ngunit walang makasagot. Napasabunot siya sa sariling buhok. Bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Liwayway, ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat.
At ang babaeng sinaktan niya ng walang kapantay. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito kanina, ang takot. At sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang isang pader. Isang pader na siya mismo ang nagtayo 10 taon na ang nakalipas. Hindi akin yan. Ginagamit mo lang ako para sa pera. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik sa kanya na parang lason. 10 taon na, pero parang kahapon lang nangyari. Ang galit, ang pagdududa, ang pait na naramdaman niya noon, ay muling bumabalik ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bagong emosyon, isang nakakakilabot na takot. Takot na baka nagkamali siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang pangalan. Kailangan niya ng isang taong mapagsasabihan. Isang taong kakampi sa kanya. "Hello, Ami. Napatawag ka?" Ang malambing na boses ni Mahalina Romero ang sumagot mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Amihan. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Mahalina, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko siya." "Sino? Sinong nakita mo?" "Si Liwayway." Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Mahalina. Ang boses niya ay nag-iba, puno ng pag-aalala. "Ano? Saan? Anong nangyari? Okay ka lang ba?" "Hindi lang siya," putol ni Amihan. Ang boses niya ay halos pabulong. "May kasama siyang mga bata, 4. Isang matagal na katahimikan ulit. "Ami," basag ni Mahalina sa wakas. Ang boses niya ay maingat na pinili ang bawat salita. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malamang nagkataon lang yan. Baka naman sinadya niya. Baka alam niyang doon nag-aaral ang pamangkin mo. Alam mo naman ang mga taong tulad niya. Gagawin ang lahat para lang makabalik." Ang mga salita ni Mahalina ay parang gasolinang ibinuhos sa nagsisimula pa lang na apoy ng kanyang pagdududa. Iyon na nga. Iyon ang mas madaling paniwalaan. Isang plano. Isang masalimuot na bitag para sa kanya. Mas madaling isipin na biktima siya kaysa tanggapin na siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento. "Kailangan ko siyang makausap," matigas na sabi ni Amihan. Ang determinasyon ay pumalit sa kanyang pagkalito. "Ami, mag-ingat ka," babala ni Mahalina. "Huwag kang padalos-dalos. Baka kung ano lang ang gusto niyang makuha sa'yo." Pero hindi na siya nakinig. Ibinaba niya ang tawag at muling pinaandar ang sasakyan. May isang lugar lang siyang pupuntahan. Ang Hiraya Cafe ay isang maliit ngunit magandang lugar. Mula sa labas, kitang-kita ang init at kapayapaan sa loob. Ngunit para kay Amihan, ang lugar na yon ay parang isang entablado para sa isang masamang plano. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng munting kampana sa pinto ay nagpahinto sa lahat ng usapan sa loob. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata si Liwayway at nakita niya itong nakatayo sa likod ng counter. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Nilapitan niya ito. "Mag-usap tayo," mariin niyang sabi. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. Nakita niya ang paglunok ni Liwa. Tumango ito ng dahan-dahan at sinanyasan siyang sumunod sa isang maliit na opisina sa likod. Pagkasara ng pinto, hinarap siya ni Liwa. Ang mukha nito ay isang blangkong maskara. "Anong kailangan mo, Amihan?" Ang lamig sa boses nito ay nagpatigas sa puso ni Amihan. "Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Liwayway. Ang mga bata. Sino ang ama nila?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwa. Isang tawang walang bahid ng saya. 10 taon, Amihan. 10 taon ang lumipas, pero iyan pa rin ang tanong mo? Hindi ka pa rin nagbabago. Sagutin mo na lang ako. Gitniya. Ang boses niya ay tumaas na. Tinitigan siya ni Liwa at sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan
Ang galit na nag-aalab sa mga mata nito. Patay na siya, sagot nito. Ang bawat salita ay parang patalim. Namatay siya 10 taon na ang nakalipas, sa araw na hindi siya naniwala sa akin, sa araw na tinalikuran niya ang sarili niyang mga anak. Natigilan si Amihan. Ang mga salita ay tumama sa kanya nang mas malakas pa sa isang sampal. Ngunit ang kanyang nasaktang pride at ang laso na ibinulong ni Mahalina ay mas malakas. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi siya pwedeng maging ang kontrabida. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngungising puno ng panunuya. Lumapit siya. Ang mga mata niya ay nang uuyam. Talaga ba? Kung sa akin nga sila, bakit mo itinago? Bakit ngayon lang? Sabihin mo sa akin ang totoo. Liwayway, magkano ang kailangan mo? Hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Liwa. Ang matunog na lagapak nito sa kanyang pisngi. Ang hapdi. Ang init na gumapang sa kanyang mukha. Nakatayo lang si Amihan doon. Tulala. Ang kanyang pisngi ay namumula. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. At sa mga mata ni Liwayway, nakita niya hindi lang ang galit. Nakita niya ang isang dekada ng sakit, ng pighati, at ng pag-iisa. Lahat dahil sa kanya. Gabi na nang umuwi si Diwa Montefalco, ngunit ang katahimikan sa malawak na mansyon ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Natagpuan niya ang kapatid niyang si Amihan sa library, nakaupo sa dilim na may isang baso ng alak sa kamay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa gilid na nagbibigay diin sa gusot na gusot niyang mukha. Ami? Tawag ni Diwa. Ang boses niya ay malumanay. Okay ka lang? Kanina ka pa raw dito, sabi ng mga katulong. Hindi lumingon si Amihan. Narinig lang niya ang marahang pagkalansing ng yelo sa baso nito. Umuwi ka na pala. Lumapit si Diwa at binuksan ang isa pang ilaw. Doon niya napansin ang isang bagay na nagpakunot sa kanyang noo. Isang mapulang marka sa pisngi ng kapatid, tila bakas ng isang malakas na sampal. Ngunit hindi na siya nagtanong. Kilala niya si Amihan. Hindi ito magsasalita hanggat hindi ito handa. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang aroganteng Amihan Montefalco na kilala ng lahat. Ang nasa harap niya ay isang lalaking gulong-gulo, tila nalulunod sa sarili niyang mga iniisip. May mali. Mayroong napakalaking mali. Kinabukasan, habang tinutulungan ang kanyang anak na si Bea sa assignment nito, napadako ang tingin ni Diwa sa mga litratong kinuha niya sa Recognition Day. Masaya niyang pinagmasdan ang ngiti ng anak hanggang sa isang partikular na larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ang litrato kung saan magkatabi si Bea at ang best friend nitong si Tala. At sa likod nila, naglalaro ang 3 pa nitong kapatid. Tinitigan ni Diwa ang litrato. Pinalaki niya ito sa screen ng kanyang tablet. Una niyang pinagmasdan si Tala, ang seryosong mga mata, ang hugis ng kilay, pagkatapos ay ang batang lalaking nakangiti na may tsokolate pa sa gilid ng labi. Ang isa pang batang babae na mahinhin at ang bunsong lalaki na tila malalim ang iniisip. Paulit-ulit niyang tinitigan ang 4 na mukha. At sa bawat pagtitig, isang pamilyar na kirot ang kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit parang nakatingin siya sa isang lumang album ng kanilang pamilya? Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa library. Kinuha niya ang isang makapal na photo album. Binuklat niya ito hanggang sa makita ang mga litrato ni Amihan noong bata pa ito. Itinabi niya ang tablet sa tabi ng album. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Hindi lang ito pagkakahawig. Ito ay isang perpektong salamin ng nakaraan. Ang mga mata ni Tala ay mga mata ni Amihan. Ang pilyong ngiti ni Kislap ay eksaktong nangiti ni Amihan sa kanyang 5th birthday party.
Ang lahat ng mga bata ay mayroong Montefalco sa kanilang mga mukha. Bumalik sa isip ni Diwa ang kwento 10 taon na ang nakalipas. Ang galit na si Amihan na nagsasabing niloko siya ng isang babaeng mukhang pera. Naalala niya si Liwayway, isang simpleng babae na sa pagkakatanda niya ay mabait at totoong minahal ang kanyang kapatid. Hindi kailanman nagtugma sa isip niya ang Liwayway na nakilala niya sa Liwayway na inilarawan ni Amihan. Ngayon, ang litratong ito at ang kakaibang kilos ng kanyang kapatid ay nagtanim ng isang binhi ng duda sa kanyang puso. Isang dudang kailangan niyang diligan ng katotohanan. Kinahapunan, nagpaalam si Diwa na may pupuntahan lang. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na narinig niya mula sa kwento ng anak niya, ang Hiraya Cafe. Pumasok siya bilang isang ordinaryong customer. Umorder siya ng kape at naupo sa isang sulok kung saan kitang-kita niya ang lahat. Ang lugar ay simple pero kaaya-aya. At sa likod ng counter, nandoon si Liwayway. Pinanood siya ni Diwa. Nakita niya kung paano ngumiti si Liwa sa kanyang mga staff. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Walang bakas ng pagiging materyoso o mapanlin lang. Ang nakikita niya ay isang babaeng marangal na nagtatrabaho para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na makukulit na bata. Kagagaling lang sa eskwela. "Mami!" Ang buong atensyon ni Liwa ay napunta sa mga anak. Lumambot ang kanyang mukha. Lumuhod siya para magpantay sila at isa-isang hinalikan ang mga ito. Pinunasan niya ang pawis ni Kislap, inayos ang ribon sa buhok ni Sinag, at tinanong si Ulan kung ano ang ginawa nito sa klase. Nakita ni Diwa ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Habang umiinom ng juice si Kislap, aksidente niyang natabig ang baso at natapon ito. "Oops, sorry po, Mami." "Okay lang anak, dahan-dahan lang kasi." Malumanay na sabi ni Liwa abang kinukuha ang basahan. Iniwan ni Kislap ang baso sa mesa at tumakbo para makipaglaro sa mga kapatid. Ito na ang pagkakataon ni Diwa. Habang abala si Liwa sa paglilinis, mabilis ngunit maingat na tumayo si Diwa. Kinuha niya ang basong pinag-inuman ni Kislap na may bakas pa ng laway nito. Maingat niya itong isinilid sa isang supot sa loob ng kanyang bag. Walang nakapansin. Umalis siya sa kafe na may mabigat ngunit determinadong puso. Habang nasa loob ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. "Hello, Mark?" Sabi niya sa kaibigan niyang nagtatrabaho sa isang kilalang laboratorio. Si Diwa ito. "Oh, Diwa, napatawag ka?" Huminga ng malalim si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan sa unahan. "May ipapagawa akong DNA test. Confidential ito. Between you and me only." Lumipas ang 2 araw na parang mga karayom na mabagal na tumutusok sa pasensya ni Amihan Montefalco. Pilit niyang ibinaling ang atensyon sa trabaho, sa mga meeting, sa mga papeles, sa kahit anong bagay na maaaring mag-alis sa kanyang isipan mula sa imahe ng mukha ni Liwayway matapos niya itong sampalin. Ngunit walang epekto. Sa bawat pirma niya sa dokumento, ang nakikita niya ay ang galit sa mga mata nito. Sa bawat pag-inom niya ng kape, ang nalalasahan niya ay ang pait ng kanyang mga salita. "Magkano ang kailangan mo?" Napapikit siya ng mariin. Bakit niya nasabi iyon? Bakit sa lahat ng bagay, iyon ang lumabas sa bibig niya? Marahil dahil iyon ang pinakamadaling paraan para protektahan ang kanyang sarili. Ang maniwala na siya ang biktima, na lahat ng ito ay tungkol sa pera. Dahil ang alternatibo, ang katotohanang baka siya ang nagkamali, ay masyadong masakit para harapin. Gabi na nang pumasok si Diwa sa kanyang opisina sa bahay. Hindi ito kumatok. Ang mukha ng kanyang ate ay seryoso. Walang bahid ng anumang emosyon na lalo lamang nagpakaba sa kanya. "Kailangan nating mag-usap," sabi nito sa matigas na boses.
Kung tungkol na naman yan sa nangyari, Diwa, pagod na ako. Tungkol ito sa katotohanan. Putol nito. Inilapag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tinitigan ni Amihan ang envelope. Ano yan? Buksan mo. Utos ni Diwa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila sinusukat ang bawat reaksyon niya. Nag-aalangan man, kinuha niya ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, mayroong ilang piraso ng papel, mga numero, mga graph, mga terminolohiyang medikal. At sa pinakaitaas, malinaw na nakasulat ang mga salitang nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. DNA test result, probability of paternity, 99.999%. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Bawat letra ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang bungo. 9.99%. Hindi ito isang pagkakamali, hindi ito isang opinyon. Ito ay siyensya. Ito ay katotohanan. Ano? Paano? Hirap niyang tanong. Ang kanyang boses ay garalgal. Kumuha ako ng sample mula sa isa sa mga bata. Mahinahong paliwanag ni Diwa, ang boses nito ay may bahid ng awa. At ginamit ko ang hairbrush mo. Ami, sila nga. Binitawan ni Amihan ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang buong bigat ng 10 taon ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang arogansya, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang natira ay isang malawak, nakakabinging kawalan. Anong nagawa ko? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Liwayway. 10 taon na ang nakalipas. Ang mga mata nitong puno ng luha, nagmamakaawa na paniwalaan niya ito. Ang panginginig ng boses nito habang sinasabing nagdadalang tao ito. At ang malamig na pagtalikod niya. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ami, saan ka pupunta? Gabi na. Sigaw ni Diwa. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Nagmaneho siya na parang wala sa sarili. Hindi niya alintana ang bilis ng takbo o ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nakikita niya ay ang daan patungo sa bahay ni Liwayway. Nang dumating siya, kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang pagsisisi. Lumabas siya ng sasakyan at tumakbo papunta sa pinto. Kumatok siya ng malakas. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas pa, ang tunog ay desperado. Sa wakas, nakita niyang gumalaw ang kurtina sa bintana at nandoon si Liwaya, nakatingin sa kanya. Liwa! Pakiusap, mag-usap tayo. Palabasin mo ako. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nakikipagsabayan sa lakas ng ulan. Hindi gumalaw si Liwa. Nakita lang niya ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata nito. Ang pride ni Amihan ay tuluyan ng nabasag. Nawala na ang bilyonaryong CEO, ang aroganteng Montefalco. Ang natira na lang ay isang lalaking durog ang puso. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang lupa, sa gitna ng malakas na ulan. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit, na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Patawad, Liwa, sa lahat. Naniwala dapat ako sa'yo. Patawarin mo ako. Nakatitig lang si Liwa mula sa bintana. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Amihan ay parang mga kutsilyong muling bumubukas sa sugat na pilit niyang hinilom sa loob ng 10 taon. Ang makita itong nakaluhod sa ilalim ng ulan ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso niya. Ngunit sapat na ba yon? Mabubura ba ng mga luhang iyon ang isang dekada ng pag-iisa at paghihirap? Ang sorry mo ba?
Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kaawa-awang anyo ni Amihan. Kayang ibalik ang 10 taon na mag-isa kong itinaguyod ang mga anak natin? Ang tanong ay walang sagot. Dahan-dahan, isinara niyang muli ang kurtina. Ang pagtatakip na yon ay hindi lang sa bintana, kundi pati na rin sa kanyang puso. Iniwan niya si Amihan Montefalco doon, nakaluhod sa gitna ng ulan, basang-basa sa pagsisisi at durog na durog sa bigat ng katotohanang siya mismo ang sumira sa sarili niyang mundo. Ang pagsara ng kurtina noong gabing umuulan ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Liwayway. Sa halip, ginugol niya ang buong gabi na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Pinakikinggan ang bawat patak ng ulan sa kanilang bubong at pilit na binubura sa isip ang imahe ni Amihan na nakaluhod at basang-basa. Isang bahagi ng puso niya ang gustong buksan ang pinto at patahanin ito. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasugatan at nabuo sa loob ng 10 taon ng pag-iisa, ang siyang pumigil sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na basta-basta na lang binubuksan. Ito ay isang mahabang hagdanan na kailangan mong akyatin ng dahan-dahan. At sa ngayon, pakiramdam ni Liwa ay nasa pinakaunang baitang pa lamang siya. Akala niya, pagkatapos ng gabing iyon, titigil na si Amihan. Ngunit nagkamali siya. Hindi ito sumuko. Hindi na ito muling kumatok sa kanyang pinto o tumawag sa kanyang telepono. Sa halip nagsimula itong magpakita na parang isang anino. Laging nasa paligid, ngunit laging may distansya. Isang hapon, habang masayang naglalaro ang mga bata sa parke, napansin ni Liwa ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob, alam niyang nandoon si Amihan. Pinapanood sila. Kinabahan siya. Ngunit wala naman itong ginagawang masama. Nakatingin lang ito, kinabukasan, habang naglalaro ng habulan sina Kislap at Tala, biglang nadapa si Kislap. Isang maliit na gasgas sa tuhod ang nagpaiyak dito ng malakas. Bago pa man makalapit si Liwa, may isang lalaking mabilis na lumapit sa kanyang anak. Si Amihan. "Ayos ka lang, champ?" Tanong nito sa nag-aalalang boses. Nag-angat ng luha ang mga mata si Kislap. "Masakit po." May kinuha si Amihan mula sa kanyang bulsa. Isang band-aid na may cartoon character. Maingat niya itong idinikit sa sugat ng bata. "Ayan, mas magaling na yan kaysa sa mahika." Natigilan sa pag-iyak si Kislap na mangha sa makulay na band-aid. "Wow, thank you po, Tito." "Tito Ami." Mahinang sagot ni Amihan. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon habang nakatingin sa bata. Nang makita ni Liwa ang eksena, mabilis siyang lumapit at hinila palayo si Kislap. "Anak, halika na. Huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala," sabi niya. Sapat lang para marinig ng mga bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Amihan. Hindi nagsalita si Amihan. Tumayo lang ito. Itinaas ang 2 kamay na parang sumusuko at dahan-dahang lumayo. Ngunit ang sakit sa mga mata nito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Liwa. Ang mga aksidenteng pagkikita ay nagpatuloy. Isang araw, habang pauwi sila, nakita nilang sira ang kadena ng bisikleta ni Ulan na iniwan nito sa labas ng bahay. Umiyak ang bata. Kinabukasan, pagising nila, ang bisikleta ay nasa dati na nitong pwesto. Malinis at maayos na ang kadena. Walang nakakita kung sino ang gumawa, pero alam ni Liwa. Isang gabi, habang pauwi na sila mula sa Hiraya Cafe, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Si Liwa ay may dalang isang payong lang. Habang sinusubukan niyang isilong ang 4 na anak, isang malaking payong ang biglang tumakip sa kanila. Napalingon sila. Si Amihan, hindi ito nagsalita. Tahimik lang itong naglakad sa tabi nila. Tinitiyak na walang mababasa, kahit isa sa mga bata, kahit pa ang sarili nitong balikat ay basang-basa na. Naglalaban ang isip ni Liwa. Dapat ba siyang magalit? O dapat ba siyang magpasalamat?
Nang makarating sila sa tapat ng kanilang gate, tumigil si amihan. "Sige na, pumasok na kayo," sabi lang nito. Si Sinag ang pinakamahiyain at pinakasensitibo sa apat. Ang siyang unang nagsalita. Tumingala ito kay amihan. "Mami, sino po yung uncle na laging nakatingin sa atin? Ang bait-bait niya po." Natigilan si Liwa. Hindi niya alam kung anong isasagot. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain. Ang bawat kilos ni amihan ay isang munting patak ng tubig na unti-unting lumalambot sa matigas na lupa ng kanyang puso. Nakikita niya ang pagsisikap. Nakikita niya ang sensiridad. Ngunit kasabay nito, nakikita rin niya ang multo ng nakaraan. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang hapon. Si Tala, na umuwing mag-isa mula sa bahay ng kaibigang si Bea, ay naabutan ng ambon. Malayo pa ito sa kanilang bahay. Mula sa bintana ng kafe, kitang-kita ni Liwa ang anak na nagsisimulang mabasa. Aalis na sana siya para salubungin ito nang makita niya ang sasakyan ni amihan na huminto sa tabi ng bata. Bumaba ito. Dala ang isang payong. Pinayungan nito si Tala. May sinabi ito sa bata. Hindi na nag-isip pa si Liwa. Mabilis niyang hinubad ang apron at halos takbuhin ang pinto ng kafe. Dala ang sarili niyang payong. Bawat hakbang niya sa basang kalsada ay kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Galit? Pag-aalala? Hindi niya matukoy. Ang alam niya lang, kailangan niyang kunin ang kanyang anak. Nakita niya ang dalawa. Nakasilong sa ilalim ng malaking itim na payong ni amihan. Si Tala ay nakatingala dito. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi takot. Si amihan naman ay nakayuko. Ang ekspresyon nito ay malumanay. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. "Tala," tawag ni Liwa. Ang boses niya ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Sabay na napalingon ang dalawa. Nakita ni Liwa ang pagkagulat sa mukha ni amihan bago ito mabilis na naging isang malungkot na pag-unawa. Dahan-dahan itong umatras. "Hinahatid ko lang siya," mahinang paliwanag ni amihan nang makalapit si Liwa. Umuulan. Hindi sumagot si Liwa. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at hinila ito palapit sa kanya sa ilalim ng sarili niyang payong. "Kaya ko na. Salamat," sabi niya. Ang mga salita ay malamig at formal. Isang tango lang ang isinagot ni amihan. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Hinahayaan na lang na mabasa ng ambon ang kanyang mamahaling damit. Sinundan siya ng tingin ni Liwa hanggang sa makapasok ito sa kotse at umalis. Tahimik sila ni Tala habang naglalakad pa uwi. Mahigpit ang hawak ni Liwa sa kamay ng anak. Nag-uunahan ang mga tanong sa kanyang isip. Anong sinabi nito? Anong ginawa nito? Ang pader na 10 taon niyang itinatag sa paligid ng kanyang pamilya ay unti-unti nang binabakbak ng lalaking pilit niyang tinatakasan. Isang bahagi niya ang gustong magpasalamat sa pag-aalala nito. Ngunit mas malaki ang bahaging sumisigaw na protektahan ang kanyang mga anak mula sa posibleng sakit na idudulot nito. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, si Tala ang unang bumasag sa katahimikan. "Mommy!" "Yes, anak," sagot ni Liwa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Humigpit ang hawak ni Tala sa kanyang kamay at tumingala ito sa kanya. Ang mga mata nitong seryoso at puno ng inosenteng pag-usisa. "Mommy, sabi po nung mabait na uncle, pareho daw po kami ng mata." Napatigil si Liwa sa paglalakad. Ang simpleng pangungusap na yon mula sa inosenteng bibig ng kanyang anak ay tumama sa kanya na parang kidlat. Napatingin siya sa mga mata ni Tala. Ang mga matang minana nito sa ama. Ang mga matang matagal na niyang iniiwasang isipin kung kanino nagmula. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang katotohanan na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang payak na pamumuhay ay nagsisimula ng magpakita at hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya ito kayang takpan.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam si Amihan Montefalco ng pag-asa. Ang mga salita ni Tala, pareho daw po kami ng mata, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang matamis na musika. Hindi iyon isang akusasyon, kundi isang simpleng obserbasyon mula sa isang bata. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang senyales, isang maliit na siwang sa pader na itinayo ni Liwayway sa pagitan nila. Dahil sa inspirasyong yon, naglakas loob siyang tawagan ang kapatid niyang si Diwa. "Ate, tulungan mo ako," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi naririnig ni Diwa mula sa kanya, ang pagpapakumbaba. "Gusto ko silang makilala ng maayos, hindi sa ganitong paraan, hindi bilang isang estranghero sa parke." Naramdaman ni Diwa ang sensiridad sa boses ng kapatid. Kaya't pagkatapos ng ilang araw na pakiusap kay Liwayway, sa wakas ay pumayag ito, isang hapunan, sa isang family restaurant. Walang pangako, isang pagkakataon lang para makita ng mga bata kung sino si Amihan, sa isang maayos at ligtas na lugar. Para kay Amihan, ang isang pagkakataon na yon ay ang lahat-lahat na. Ginugol niya ang buong hapon sa paghahanda. Hindi siya bumili ng mga mamahaling laruan na alam niyang ipagtatabuyan lang ni Liwa. Sa halip, inalala niya ang bawat munting detalye na naobserbahan niya sa mga bata sa mga araw na palihim niya silang sinusundan. Para kay Tala na mahilig magbasa, isang set ng mga classic children's storybooks. Para kay Kislap na laging tumatakbo, isang bagong soccer ball. Para kay Sinag na mahinhin, isang malaking art set. At para kay Ulan na tahimik at mahilig mag-drawing, isang dekalidad na sketchpad at isang set ng colored pencils. Inilagay niya ang mga ito sa 4 na magkakaibang paper bag. Bawat isa ay may pangalan nila. Habang tinitignan ang mga regalo, hindi niya mapigilang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon na gagawin niya ang isang bagay na ginagawa ng isang ama. At ang pakiramdam ay tama. Papalabas na siya ng pinto, puno ng kaba at pananabik, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Mahalina. Sa una, inisip niyang huwag na itong sagutin. Ngunit sa ikalawang ring, isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. "Ami." Ang boses ni Mahalina sa kabilang linya ay puno ng pagtangis at takot. "Ami, tulungan mo ako." "Mahalina, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya. "Naaksidente ako. May bumangga sa kotse ko. Nandito ako sa St. Luke's. Mag-isa lang ako dito, Ami. Natatakot ako." Humahagulgol ito. Natigilan si Amihan. Napatingin siya sa relo. 30 minuto na lang bago ang oras ng usapan nila. "Sige, tatawag ako ng pwedeng pumunta dyan." "Huwag. Ikaw ang kailangan ko, Ami. Pakiusap." Ang kanyang utak ay nagtatalo. Ang mga anak niya. Ang pagkakataong pinakahihintay niya. Ngunit paano kung malubha ang nangyari kay Mahalina? Paano kung kailangan talaga siya nito? Sa kabila ng lahat, naging bahagi pa rin ito ng buhay niya. "Sige," sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay puno ng pag-aatubili. "Pupunta ako dyan. Sandali lang. Papunta na ako." Mabilis niyang tinawagan si Diwa. "Ate, malilate ako ng kaunti. Naaksidente si Mahalina. Kailangan kong dumaan sa ospital. Pakiusap, paki-explain kay Liwa. Babalik ako kaagad. Pangako." Pagdating niya sa emergency room, natagpuan niya si Mahalina na nakaupo sa isang kama. Umiiyak habang nililinis ng isang nurse ang isang maliit na galos sa braso nito. Tumingin si Amihan sa paligid. Walang malubhang pinsala. Ang kotse nito sa labas ay may maliit na gasgas lang sa bumper. "Ami, dumating ka," sabi ni Mahalina, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang braso. "Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" tanong ni Amihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa relo. "Isang malaking trauma, Ami.
Mabuti na lang at galos lang ang natamo ko. Pero ang takot, buti na lang dumating ka. Sabi nito, lalong humihigpit ang kapit sa kanya. Mabuti kung ganoon. Kailangan ko nang umalis, Mahalina. May importante akong pupuntahan. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nito, ngunit hindi niya magawa nang hindi ito masasaktan. Aalis ka na agad? Ngayong kailangan kita? Pakiusap, Ami. Samahan mo muna ako kahit saglit. Hihintayin ko lang yung final check-up ng doktor. Samantala, sa isang masayang family restaurant, ang pananabik sa mga mukha ng 4 na bata ay unti-unti nang napapalitan ng pagkabagot. Ang in-order nilang pagkain ay halos lumamig na. Mami, nasaan na po si Tito Ami? Tanong ni Kislap habang sinusundot-sundot ang kanyang french fries. Tumingin si Liwa kay Diwa na kanina pa hindi mapakali sa pagtingin sa kanyang telepono. Umiling lang si Diwa, ang muka ay puno ng pagkadismaya sa kapatid. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Liwa sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pag-asa na nauwi sa pagkabigo. Muli, pinapaalala sa kanya ng tadhana kung bakit hindi siya dapat nagtitiwala. Bumalik sa ospital, si Mahalina ay nagkunwaring nahihilo. Habang si Amihan ay abala sa pakikipag-usap sa doktor, kinuha ni Mahalina ang kanyang telepono. Mabilis, palihim niyang kinunan ng litrato ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Amihan na naiwan sa kanyang tabi. Ang anggulo ay nagmukhang magkahawak kamay sila ng mahigpit. Isinend niya ito sa isang kaibigan na kasabwat niya. He's always here when I need him most. Makalipas ang ilang minuto, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Liwayway. Galing ito sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang kamay ng isang babae na pamilyar sa kanya, nakahawak sa braso ng isang lalaking suot ang relo na ibinigay niya dito noon. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Akala mo magbabago siya para sa'yo? Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang pusong muling nabibiyak. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang 4 na mukha na kanina lang ay puno ng pag-asa. Ngayon ay salamin ng pagkalito at pagkadismaya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tanga, sabi niya sa sarili. Ang tanga-tanga mo. Liwayway, umasa ka na naman. Tumayo siya, pinulot ang telepono at inilagay sa kanyang bag na para bang hawak niya ay isang makamandag na ahas. Tumingin siya kay Diwa, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Uwi na kami, sabi niya. Ang boses niya ay walang kabuhay-buhay. Salamat sa oras mo, Diwa. Pero tapos na ito. Liwa, teka lang. Magpapaliwanag si Ami. Wala nang dapat ipaliwanag, putol niya. Malinaw na. Malinaw na kung ano talaga ang prioridad niya. Hinarap niya ang kanyang mga anak at pilit na ngumiti. Tara na mga anak. Medyo masama yata ang pakiramdam ni Tito Ami ninyo. Sa bahay na lang tayo kumain ng ice cream. Habang isinasakay niya ang mga bata sa taxi, hindi niya maiwasang mapatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay ang parehong babae. 10 taon na ang nakalipas. Isang babaeng umasa, nagtiwala at muling iniwang mag-isa. Pag-alis ng taxi, saka lang nakarating si Amihan sa restaurant. Hingal na hingal at dala-dala pa rin ang 4 na paper bag. Sinalubong siya ng matalim na tingin ni Diwa. Nasaan sila? Tanong niya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pamilyang dapat ay nandoon. Umuwi na, malamig na sagot ni Diwa. 1 oras ka nang huli, Amihan. 1 oras. Na-delay lang sa ospital, ate. Pero nandito na ako. Tatawagan ko si Liwa. Magpapaliwanag ako. Wag na, sabi ni Diwa. Sabay pakita ng kanyang telepono. Nandoon ang litratong natanggap din ni Liwa.
Ipinasa sa kanya ng isa sa mga kaibigan nito. Ipaliwanag mo muna to sa akin. Natigilan si amihan. Tinitigan niya ang litrato, ang kamay ni Mahalina na nakahawak sa braso niya, ang anggulo, ang caption. Bigla niyang naintindihan, hindi ito aksidente. Ito ay isang sabotahe. Binitawan niya ang mga regalong pinaghirapan niya. Ang mga paper bag ay bumagsak sa sahig. Ang tunog nito ay kasabay ng pagbagsak ng lahat ng pag-asang binuo niya. Ang lason ni Mahalina ay matagumpay na kumalat at sa isang iglap, sinira nito hindi lang ang isang gabing pinakahihintay niya, kundi pati na rin ang munting tulay na nagsisimula pa lang niyang itayo pabalik sa kanyang pamilya. Umuwi si Diwa Montefalco ng gabing iyon na may daladalang bigat sa dibdib na higit pa sa pagkadismaya. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid na si Amihan na nakatulala sa sala, hawak ang mga paper bag na para sa mga bata, ang nakikita niya ay hindi lang isang lalaking nabigo, kundi isang lalaking nalulunod sa isang kumunoy na hindi niya maintindihan. Ang aksidente ni Mahalina, ang perpektong tiyempo nito, ang litratong tila sinadyang kunan para manakit, para kay Diwa, ang lahat ay masyadong planado, masyadong convenient. Ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isip ilang araw na ang nakalipas ay nagsisimula ng umusbong at maging isang puno ng hinala. At ang ugat nito ay iisa lang, si Mahalina Romero. Tinanggihan ni Liwayway ang lahat ng tawag ni Amihan. Nagpadala ito ng isang maikling text message kay Diwa. Salamat sa lahat, pero ayoko na. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Habang ang kapatid niya ay unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa, si Diwa naman ay pinupuno ng isang malamig na determinasyon. Kung mayroong foul play, malalaman niya. Kailangan niyang malaman. Ang una niyang ginawa ay alalahanin ang nakaraan. Naalala niya ang matalik na kaibigan ni Liwayway noon, isang babaeng laging kasama nito sa university. Sarah, iyon ang pangalan niya. Gamit ang koneksyon at kaunting pananaliksik sa social media, hindi naging mahirap para kay Diwa na hanapin ito. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mundo ng mga Montefalco. Sa una, si Sarah ay mailap at depensiba, lalo na nang malaman kung sino si Diwa. Kung nandito ka para saktan ulit si Liwa, panimula ni Sarah, sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi, mariing sagot ni Diwa. Nandito ako dahil sa tingin ko may mali sa lahat ng nangyari, noon at ngayon. Tinitigan niya si Sarah ng diretso sa mata. Gusto kong malaman ang totoo. Nakita ni Sarah ang sensiridad sa mga mata ni Diwa. Huminga ito ng malalim. Ang totoo? Ang totoo. Durog na durog ang kaibigan ko noon. Minahal niya ng sobra ang kapatid mo. Kaya nang sabihin mong tinalikuran niya lang si Amihan para sa pera. Hindi ako naniwala. Hindi kailanman. Iyon din ang hinala ko, sabi ni Diwa. May isang bagay akong hindi maintindihan. Sabi ni Amihan, bigla na lang daw nawala si Liwayway, hindi nagparamdam. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sarah. Hindi nagparamdam? Diwa, halos mabaliw ang kaibigan ko noon. Sumulat siya, linggo-linggo. Nagpapadala siya ng sulat sa opisina ni Amihan, sa bahay ninyo. Nagmamakaawa, nagpapaliwanag, pero wala siyang natanggap na sagot, kahit isa. Hanggang sa sumuko na lang siya, dala-dala ang kahihiyan at isang basag na puso. Parang isang malakas na sampal ang narinig ni Diwa. Mga sulat, maraming sulat, ngunit kahit isang beses ay walang nabanggit si Amihan tungkol dito. Ang tanging kwento nito ay ang biglaang paglalaho ni Liwayway. Dito na nagsimulang maging malinaw ang lahat. Ang mga sulat na hindi nakarating. Ang isang kwentong binaluktot. Mayroong isang tao sa gitna ng lahat ng ito. Isang taong may kakayahang manipulahin ang dalawang panig. Nagpasalamat si Diwa kay Sarah at umalis na may isang malinaw na misyon. Kinabukasan,
Kumuha siya ng isang private investigator. Ang utos niya ay simple. Imbestigahan ang lahat ng posibleng koneksyon ni Mahalina Romero kay Liwayway Alcantara. 10 taon na ang nakalipas. Hanapin ang kartero na nagde-deliver sa opisina ni Amihan noon. Suriin ang lahat. Ang resulta ay dumating makalipas ang 1 linggo sa isang confidential na folder. At ang laman nito ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binabasa ang report. Nakita niya ang bank statement ng kartero. Isang malaking halaga ang idineposito sa account nito galing sa isang foundation na konektado sa pamilya ni Mahalina. Mayroong testimonya mula sa kartero na sa wakas ay umamin na binayaran siya para ibigay ang lahat ng sulat ni Liwayway kay Mahalina. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang mga litrato, mga pekeng litrato, mga litratong digitally manipulated na nagpapakitang si Liwayway ay may kasamang ibang lalaki, masaya at tila walang pakialam. Ang mga litratong ito, ayon sa imbestigador, ang ipinakita ni Mahalina kay Amihan noon para tuluyang lasunin ang isip nito. Napahawak si Diwa sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng galit at panggigigil. Hindi ito isang simpleng selos. Ito ay isang kalkulado at malupit na pagsira sa buhay ng 2 tao. Isang dekadang puno ng kasinungalingan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Amihan. "Ate," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay basag. Hindi niya pa rin ako sinasagot. Anong gagawin ko? Hindi na napigilan ni Diwa ang galit sa kanyang boses. "Tumigil ka muna sa pag-iisip sa sarili mo, Amihan," sabi niya. "Ang bawat salita ay malamig at matalim. May mas importante kang kailangang malaman. Kailangan nating mag-usap. Tungkol ito kay Mahalina. Tungkol ito sa lahat." "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi na sumagot si Diwa. Sa halip binuksan niya ang kanyang laptop. In-scan niya ang lahat ng ebidensya, ang bank statement, ang testimonya, ang mga pekeng litrato. Isinama niya lahat sa isang PDF file at ipinadala niya ito sa email ng kapatid. Tumawag siyang muli. "Buksan mo ang email mo. Ngayon na." Narinig niya ang pag-click ng mouse sa kabilang linya, ang ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang matalim na paghinga. Ang tunog ng isang taong biglang sinaksak sa puso. Binuksan ni Amihan ang file at sa harap ng kanyang mga mata, ang buong pundasyon ng kanyang galit, ng kanyang pagsisisi at ng kanyang 10 taong bangungot ay nagsimulang gumuho. Inilalantad ang isang masakit at hindi mapapatawad na katotohanan. Ang kanyang buong buhay ay nasira dahil sa isang kasinungalingan. Walang natulog si Amihan Montefalco ng gabing iyon. Ang bawat dokumento, bawat litrato, bawat salita sa testimonya na ipinadala ni Diwa ay parang mga nagbabagang bakal na ipinapaso sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ng pagsisisi ay napalitan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay hindi nadala ng pighati, kundi ng isang malamig at matigas na galit. Isang galit na nakatuon sa iisang tao. Kinabukasan, mayroon lang siyang isang tinawagan. "Mahalina," sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. "Kailangan nating magkita sa opisina ko." Ngayon na. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa boses ni Mahalina. Sa halip ay isang malanding pananabik. "Of course, Ami. I knew you'd call. Papunta na ako." Ibinaba ni Amihan ang tawag. Tumingin siya sa kapatid niyang si Diwa na tahimik na nakaupo sa sopa sa kanyang opisina. Si Diwa ang kanyang saksi, ang kanyang kumpirmasyon na hindi siya nababaliw. "Sigurado ka na ba dito?" tanong ni Diwa. "Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado," sagot ni Amihan. Ang mga mata niya ay madilim at walang emosyon. Pumasok si Mahalina sa conference room.
Nataglay ang kumpiyansang sanay niyang gamitin para makuha ang lahat ng gusto niya. Ang kanyang namangiti ay matamis, ang kanyang lakad ay may halong pangaakit. Akala niya, ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Akala niya, tatawagan siya ni amihan para sabihing tama siya na si Liwayway ay isang pagkakamali. Amini-bati niya, papalapit na sana para yumakap nang makita niya si Diwa na nakaupo sa isang tabi. Oh, hello Diwa. Family meeting ba ito? Pabiro niyang sabi. Hindi sumagot si amihan. Itinuro lang niya ang upuan sa tapat niya. Umupo ka, Mahalina. Nawala ng kaunti ang nangiti ni Mahalina dahil sa lamig ng boses nito, ngunit umupo pa rin siya. Inaasahan niyang hahawakan ni amihan ang kamay niya. Nahihingi ito ng tawad sa pagdududa. Ngunit sa halip, itinulak ni amihan ang isang folder sa gitna ng mesa papunta sa kanya. Ano to? Tanong niya. Tumatawa pa ng bahagya. Tingnan mo. Simpleng sagot ni amihan. Binuksan ni Mahalina ang folder. Ang una niyang nakita ay ang kopya ng bank statement. Nakita niya ang pangalan ng kartero. Nakita niya ang petsa. Ang kanyang ay nagsimulang maglaho. Hindi ko alam kung anong... Huwag! Putol ni amihan. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi ngayon. Inilabas ni amihan ang pangalawang dokumento, ang pirmadong testimonya ng kartero. Detalyado nitong isinasalaysay kung paano siya binayaran ni Mahalina para ibigay sa kanya ang lahat ng sulat na para kay amihan. Ang kulay sa mukha ni Mahalina ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pamumutla. Ito. Kasinungalingan to. Peke to. Pwede niyang sabihin ang kahit ano para lang makakuha ng pera. Talaga ba? Tanong ni amihan. Ang sarkasmo ay tumatagos sa bawat letra. Pagkatapos ay inilabas niya ang huling laman ng folder. Ang mga litrato. Ang mga pekeng litrato ni Liwayway na may kasamang ibang lalaki. Inilapag niya sa tabi nito ang orihinal na mga litrato na nakuha ng investigador. Mga litratong nagpapakitang si Liwayway ay kasama ang kanyang pinsan at mga kaibigan sa isang group outing. Dito na tuluyang bumagsak ang maskara ni Mahalina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay amihan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas ng pagmamahal na maaari pa niyang kapitan. Ngunit wala siyang nakita. Ang nandoon lang ay isang malamig na pagkamuhi. Bakit? Tanong ni amihan. Ang simpleng tanong ay may bigat ng isang dekada. Bakit mo ginawa to? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Mahalina. Ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng pagkatalo. Dahil hindi mo makita. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng hinanakit. Hindi mo makita na ako ang para sa'yo. Hindi siya. Isa lang siyang hamak na babae na walang mararating. Sinubukan kitang protektahan. Protektahan? Isang tawang walang saya ang kumawala kay amihan. Sinira mo ang buhay ko. Hindi. Sigaw pabalik ni Mahalina. Ngayon ay tumutulo na ang luha sa kanyang mukha. Puno ng isang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Ami. Mahal na mahal kita. Hindi siya nababagay sa'yo. Tumayo si amihan. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpatahimik sa buong silid. Tinitigan niya si Mahalina, hindi na may galit, kundi may halong awa at pagkasuklam. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang karibal, isa itong lason. Hindi pagmamahal yan, Mahalina, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit pinal. Pagiging makasarili yan. At dahil sa pagiging makasarili mo, sinira mo ang lahat. Lumakad siya palapit dito at sa isang iglap ay umaasa si Mahalina. Ngunit lumampas lang siya. Hindi lang buhay ko ang sinira mo, sabi niya habang nakatalikod, kundi pati na rin ang buhay ng mga anak ko.
mga anak ko na dapat ay lumaking kasama ako. Humarap siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa akin, sa pamilya ko, kahit kailan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid, kasunod si Diwa. Ami, sandali. Ami, pakiusap. Pagmamakaawa ni Mahalina, ang kanyang boses ay basag na. Huwag mo akong iwan. Ngunit hindi na lumingon si Amihan. Patuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa kasinungalingan, papalayo sa lason. Iniwan niya si Mahalina Romero doon, nag-iisa sa gitna ng malamig na conference room, durog, at nalulunod sa katotohanang siya mismo ang gumiba sa mundo na pilit niyang inaangkin. Kinailangan ni Amihan ng isang buong araw para mapakalma ang sarili bago niya muling sinubukang harapin si Liwayway. Dala ang lahat ng ebidensya, ang bigat ng katotohanan, at isang pusong umaasang sa pagkakataong ito, pakikinggan na siya. Pumunta siya sa Hiraya Cafe. Nakita niya si Liwa sa counter, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nang makita siya nito, ang munting ngiti sa labi ni Liwa ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng isang pamilyar na pader ng lamig. Liwa? Pakiusap. Panimula niya inilapag ang folder sa counter. 5 minuto lang. Kailangan mong malaman ang totoo. Marahil ay dahil sa desperasyon sa kanyang boses, o marahil ay dahil sa pagod na rin itong tumakbo. Ngunit pumayag si Liwa. Pumasok sila sa maliit na opisina. Doon, isa-isang ipinakita ni Amihan ang lahat. Ang testimonya, ang mga pekeng litrato, ang buong kwento ng panloloko ni Mahalina. Habang nagsasalita si Amihan, pinanood ni Liwayway ang bawat emosyon na dumadaan sa mukha nito. Ang galit, ang sakit, ang malalim at hindi masukat na pagsisisi. At habang tinitignan niya ang mga ebidensya, isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng vindication. Hindi siya nabaliw. Hindi niya inimbento ang lahat. Totoo ang sakit na naramdaman niya dahil totoo ang panlolokong ginawa sa kanila. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, mas lalo lang nitong binuksan ang sugat. Dahil ang ibig sabihin nito, ang lalaking nasa harap niya ngayon, na halos 10 taong pinaniwalaan niyang isang duwag na tumalikod sa kanya, ay biktima rin pala. Ngayon alam mo na, sabi ni Amihan. Ang boses ay basag. Hindi ko sinadyang saktan ka, Liwa. Nilinlang tayong dalawa. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Tumingin si Liwa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi niya pinapakawalan. Ang panloloko ni Mahalina ang nagsimula ng apoy Amihan. Pero ang kawalan mo ng tiwala sa akin ang siyang nagpaapoy dito ng 10 taon. Ang katotohanang iyon ay tumama kay Amihan nang mas malakas pa sa isang sampal. Tama siya. Kahit ano pa ang kasinungalingan ni Mahalina, kung nagtiwala lang sana siya kay Liwa noon, walang mangyayari sa kanila. Bago pa man sila makapag-usap muli, bumukas ang pinto ng opisina. Isang staff ni Liwa ang pumasok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Liwa, may bisita po kayo. Taga DSWD daw po. Nagkatinginan sina Liwa at Amihan, parehong naguguluhan. DSWD, Department of Social Welfare and Development, lumabas sila ng opisina. 2 babae, isang mas matanda at isang mas bata, na may mga ID ng DSD ang naghihintay sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay formal at malamig. Good afternoon. Are you Miss Liwayway Alcantara? Tanong ng mas matandang babae. Ako nga po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Kami po ay nandito para magsagawa ng isang home and welfare check. Nakatanggap po kami ng isang anonymous report tungkol sa posibleng kapabayaan sa inyong 4 na anak. Ang mga salitang kapabayaan sa mga anak ay parang bombang sumabog sa gitna ng Hiraya Cafe. Nanlamig ang buong katawan ni Liwa. Ang kanyang paghinga ay nahinto.
Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga staff na nakikinig, sa mga customer na nagbubulungan. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likidong gumapang sa kanyang buong katawan. Ano? Hindi totoo yan. Mabilis na depensa ni Liwa, ang boses niya ay nanginginig. Buong buhay ko, inalagaan ko ang mga anak ko ng mag-isa. Sila ang lahat sa akin. Standard procedure lang po ito, ma'am, sabi ng mas batang social worker. Kailangan lang po naming tingnan ang inyong tirahan at makausap ang mga bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, galit at pagod na naipon sa puso ni Liwa sa loob ng isang dekada ay sumabog. At ang lahat ng yon ay naitutok niya sa iisang direksyon. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng isang inang natatakot na mawalan ng anak. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay konektado. Ang pagbabalik ni Amihan, ang gulo. At ngayon, ito, ang mga Montefalco ay mayaman at makapangyarihan. Ito ba ang paraan nila para kunin ang mga bata? Ang takutin siya? Ang ipamukha sa kanya na wala siyang laban? Ikaw, sabi niya. Ang boses niya ay isang mapanganib na bulong. Ikaw ang may gawa nito. Ano? Liwa, hindi. Wala akong kinalaman dito. Maniwala ka. Gulat na sabi ni Amihan. Maniwala? Isang hysterical na tawa ang kumawala sa kanya. Iyan ang problema, Amihan. Pagod na akong maniwala. Pagod na akong masaktan. Bago ka dumating sa buhay namin, payapa kami. Simple ang buhay namin pero masaya. Ngayon tingnan mo. Itinuro niya ang mga social worker. Tingnan mo ang gulong dinala mo. Hinawakan ni Amihan ang braso niya. Liwa, pakiusap. Hindi ko gagawin to. Marahas na iwinaksin ni Liwa ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at takot. Umalis ka na! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kafe, nagpatigil sa lahat. Umalis ka na sa buhay namin, bago mo sirain ang lahat ng natitira sa akin. Umalis ka at wag nang bumalik kailanman. Ang bawat salita ay parang isang saksak sa puso ni Amihan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga bata na kadarating lang mula sa eskwela at nasaksihan ang lahat. Nakita niya ang pagkamuhi sa mga mata ng babaeng minamahal niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng impyerno. Pagkatapos niyang malaman ang katotohanan, pagkatapos niyang subukang itama ang lahat, heto siya ngayon, itinuturing na kontrabida, ang sanhi ng pinakamatinding takot ng babaeng gusto niyang protektahan. Tumalikod si Amihan at naglakad palabas ng kafe. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Naiwan si Liwa na nanginginig, napapaligiran ng mga matang mapanghusga, habang ang mga social worker ay papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nawala na ang lahat. Ang kapayapaan niya, ang dignidad niya, at ang natitirang tiwala sa kanyang puso. Habang nagmamaneho si Amihan palayo sa Hiraya Cafe, ang mga salita ni Liwayway, umalis ka at wag nang bumalik kailanman, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng pagkabigo o pagnanais na sumuko. Sa halip, isang kakaibang kaliwanagan ang bumalot sa kanya. Ang pag-iyak at pagmamakaawa ay walang silbi. Ang mga paliwanag ay parang hangin lang na dumadaan. Ang pagluhod sa ilalim ng ulan ay isang drama na madaling kalimutan. Ngayon niya naintindihan, kung gusto niyang patunayan ang kanyang pagbabago, kailangan niyang ipakita ito. Kailangan niyang kumilos. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang galit na naramdaman niya para kay Mahalina ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Ito na ang huling galaw ni Mahalina. Ang desperadong pag-atake ng isang taong natalo na. At hindi hahayaan ni Amihan na si Liwayway at ang mga bata ang magdusa para dito. Kinuha niya ang kanyang telepono
Ngunit hindi si Liwa ang tinawagan niya. Ang private investigator na kinuha ni Diwa ang kanyang idinayal. "May bago akong trabaho para sa'yo," sabi ni Amihan. Ang boses niya ay matatag at puno ng awtoridad. Isang anonymous report sa DSWD laban kay Liwayway Alcantara. Gusto kong malaman kung sino ang tumawag. Gusto kong malaman kung saan galing ang tawag. Gusto ko ang lahat ng detalye. At gusto ko yan sa loob ng ilang oras. Hindi na niya hinintay ang sagot. Alam niyang gagawin nito ang trabaho. Hindi siya umuwi. Sa halip, ginugol niya ang mga sumunod na oras sa loob ng kanyang kotse, gumagawa ng mga tawag, nagpapadala ng mga email. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at impluensya, hindi para takutin ang DSWD, kundi para maghanda. Kumuha siya ng kopya ng lahat ng ebidensya laban kay Mahalina. Humingi siya ng tulong sa isang kaibigang abogado. Binuo niya ang isang pader ng katotohanan para protektahan ang pamilya niya. Kinahapunan, dumating ang tawag na hinihintay niya. Nakuha na ng investigador ang impormasyon. Ang tawag ay ginawa mula sa isang prepaid number, ngunit na-trace nila ang lokasyon ng cell tower kung saan ito nagmula. Isang lugar na malapit sa condominium kung saan nakatira si Mahalina. At ang pinakamatibay na ebidensya, nakuha nila ang CCTV footage mula sa lobby ng kondo na nagpapakitang bumili si Mahalina ng bagong SIM card sa convenience store sa ibaba. Isang oras bago ginawa ang tawag sa DSWD. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Nagtungo si Amihan sa bahay ni Liwayway. Nakita niya ang sasakyan ng DSWD na nakaparada pa rin sa labas. Mula sa bintana, naaaninag niya ang mga anino sa loob. Alam niyang kinakausap na nila si Liwa. Alam niyang nasa loob ito, mag-isang ipinagtatanggol ang kanyang pagiging ina. Huminga siya ng malalim at lumabas ng sasakyan. Kumatok siya sa pinto. Si Liwa mismo ang nagbukas nito. Ang kanyang mukha ay pagod at namumutla. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aalab pa rin sa galit nang makita siya. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinang sabi nito. Hindi siya sumagot. Dumiretso ang tingin niya sa dalawang social worker na nakaupo sa maliit na sala. "Magandang hapon po. Ako po si Amihan Montefalco." Magalang niyang sabi. "Ako po ang ama ng 4 na bata." Ang pag-amin na yon ay nagdulot ng katahimikan sa buong silid. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga social worker at mas lalo na sa mukha ni Liwayway. "Nandito po ako para linawin ang lahat." Pagpapatuloy niya, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Lumapit siya at inilapag sa mesa ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ang anonymous report na natanggap ninyo ay isang gawa-gawang kasinungalingan. Ito ay isang akto ng paninira mula sa isang babaeng may matinding galit sa akin at sa ina ng mga anak ko. Isa-isa niyang ipinakita ang ebidensya. Ang report ng investigador, ang larawan mula sa CCTV. Ipinaliwanag niya ang buong kwento ng panloloko ni Mahalina. 10 taon na ang nakalipas. Hindi siya nagtago ng kahit anong detalye. Inamin niya ang sarili niyang pagkakamali, ang kanyang kawalan ng tiwala. Ang babaeng ito, sabi niya, sabay turo kay Liwayway na ngayon ay nakatayo lang sa isang sulok, nakikinig, hindi makapaniwala, ay isang mabuting ina. Sa katunayan, siya ang pinakamatatag na taong kilala ko. Pinalaki niya ang 4 na anak namin nang mag-isa sa loob ng 10 taon dahil sa isang kasinungalingan na ako mismo ay naging biktima. Ang gulong ito, kasalanan ko po lahat. Kung may dapat sisihin sa sitwasyong ito, ako po yon. Dahil sa nakaraan ko, nadamay ang pamilya ko. Nakatingin lang si Liwa mula sa di kalayuan. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat salita ni Amihan. Nakikita niya ang isang lalaking hindi na nagtatago sa likod ng kanyang yaman o pangalan. Ang nakikita niya ay isang ama na buong tapang na inaako ang responsibilidad para protektahan ang kanyang mga anak. Nang matapos si Amihan, nagkatinginan ang dalawang social worker.
Malinaw sa kanilang mga mukha na naniniwala sila. Tumayo ang mas matanda. Salamat, Mr. Montefalco, sa paglilinaw ng lahat. Paumanhin, Miss Alcantara, sa abala. Isasara na po namin ang kasong ito. Matapos umalis ng mga taga-DSWD, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Hindi tumingin si Amihan kay Liwayway. Alam niyang kailangan nito ng espasyo. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Amihan, narinig niyang tawag ni Liwa. Ang boses nito ay halos pabulong. Huminto siya, ngunit hindi siya lumingon. Salamat, sabi nito. Isang tango lang ang isinagot niya bago tuluyang lumabas ng pinto at isinara ito ng marahan. Habang pauwi, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Nagawa niya ang tama. Iyon lang ang mahalaga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang ang paglapit niya ngayon ay magdudulot lang ng mas maraming kalituhan para kay Liwa. Kailangan niyang patunayan na ang ginawa niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Patawad sa lahat ng gulo. Magiging ama na lang ako mula sa malayo. Ligtas na kayo. Pinindot niya ang send. Sa loob ng maliit na bahay, nabasa ni Liwa ang mensahe. Hawak ang telepono, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o sakit. Ito ay dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Gaya ng kanyang ipinangako, hindi na nagpakita si Amihan Montefalco. Walang anino sa labas ng parke. Walang biglaang pag-aalok ng payong sa gitna ng ulan. Walang mga aksidenteng pagkikita. Ang buhay sa baryo Mahinahon ay bumalik sa dati nitong payapang agos. Ngunit para kay Liwayway Alcantara, may nag-iba. Ang katahimikan na dati niyang ipinagpapasalamat ay meron ng bahid ng kalungkutan. Ang kapayapaan na dati niyang inaasam ay tila may kulang. Araw-araw, binabasa niya ang huling text message mula kay Amihan. Magiging ama na lang ako mula sa malayo. Ligtas na kayo. Ang mga salitang yon ay hindi nagdulot sa kanya ng ginhawa. Sa halip, ang mga ito ay nag-iwan ng isang katanungan sa kanyang puso. Ligtas nga ba sila? O mas lalo lang silang nawalan? Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa kanyang mga anak. Mami, hindi na po ba natin makikita si Tito Ami? Inosenteng tanong ni Sinag isang gabi habang naghahapunan sila. Sabi po ni Kislap, baka nagalit daw po siya dahil sa atin. Hindi Mabilis na depensa ni Kislap, nakanguso. Sabi ko lang, baka busy siya. Marami siyang trabaho. Pero miss ko na yung band-aid niya. Mahinang sabi ni Ulan, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Tumingin si Liwa kay Tala, ang kanyang panganay, ang pinakamatalino at pinakamapagmasid sa apat. Nakita niya sa mga mata ng anak ang isang pag-unawang higit pa sa edad nito. Mommy, sabi ni Tala, he was a good man, right? Ang simpleng tanong na yon ang tuluyang bumasag sa pader na pilit pang pinaninindigan ni Liwayway. Ang mga bata, hinahanap nila siya. Hindi nila hinahanap ang isang bilyonaryo o ang pangalang Montefalco. Ang hinahanap nila ay ang lalaking nag-ayos ng bisikleta, ang lalaking nagbigay ng band-aid, ang lalaking nagpayong sa kanila sa gitna ng ulan, ang lalaking buong tapang na ipinagtanggol ang kanilang ina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liwa ang isang masakit na katotohanan. Sa sobrang pagnanais niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa sakit na naranasan niya, siya na mismo ang nagkakait sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng isang ama. Isang amang malinaw na nagbago na at handang gawin ang lahat para sa kanila. Ang takot na nararamdaman niya ay totoo. Ang sakit na pinagdaanan niya ay hindi biro. Ngunit habang tinitignan niya ang apat na pares ng mga matang nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot.
Naintindihan niyang mayroon ng mas malaking takot sa kanyang puso. Ang takot na balang araw, sisisihin niya ang sarili sa pagiging duwag. Ang takot na ipagkait sa mga anak niya ang isang buong pamilya dahil lang sa pride at sakit ng nakaraan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya nag-isip bilang isang babaeng nasaktan. Nag-isip siya bilang isang ina. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida, huminga ng malalim, at nagmaneho papunta sa syudad. Papunta sa isang mataas na gusali na may pangalang Montefalco sa harapan. Hindi na siya nag-alinlangan. Dumiretso siya sa reception. "I'm here to see Mr. Amihan Montefalco. My name is Liwayway Alcantara." Ang pangalan niya ay tila may mahika. Ang dating proseso na marahil Amasaishi ay aabuti ng maraming oras ay naging mabilis. Makalipas ang ilang minuto, nasa harap na siya ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Kumatok siya. "Pasok!" Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Amihan, nakaupo sa kanyang malaking desk. Ngunit hindi ito abala sa mga papeles. Nakatulala lang ito, nakatingin sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Nang mapansin siya nito, mabilis nitong itinayo ang frame. Ngunit huli na, nakita na niya isang candid shot ng 4 niyang anak na naglalaro sa parke. Isang litratong malamang ay kinunan nito mula sa malayo. Tumayo si Amihan. Ang pagkagulat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Liwa, anong ginagawa mo dito?" Isinara ni Liwa ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may bigat, ngunit meron ding determinasyon. Huminto siya sa tapat ng desk nito. "Dumating ako para sabihin sa'yo na, tama ka." Simula niya, ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. "Nilinlang tayong dalawa. At patawad kung sa sobrang sakit, ikaw ang napagbuntunan ko ng lahat." Nakikinig lang si Amihan, hindi makapaniwala. "Natakot ako, Ami." Pagpapatuloy ni Liwa, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Natakot akong masaktan ulit. Natakot akong baka masaktan din ang mga anak ko. Pero habang pinapanood ko silang hanapin ka sa mga nakaraang linggo, naintindihan ko." Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. "Mas natatakot akong ipagkait sa mga anak ko ang isang ama na katulad mo ngayon." Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Amihan. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kanyang desk, na para bang natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho si Liwayway na parang isang panaginip. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lang para maramdaman niya ang init ng paghinga nito. "Liwa," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang kinimkim. "Handa akong maghintay. Kahit gaano katagal, kahit na ang ibig sabihin nun ay habang buhay ko na lang kayong titingnan mula sa malayo. Basta't alam kong ligtas at masaya kayo." Umiling si Liwa, isang maliit at nanginginig na pag-iling. "Hindi na kailangan," bulong niya. Nakita niya ang tanong sa mga mata ni Amihan. Nakita niya ang pag-asa na pilit nitong itinatago. At sa wakas, ginawa ni Liwa ang isang bagay na 10 taon niyang ipinagkait sa sarili. Inabot niya ang kamay ni Amihan. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanilang dalawa. Mainit. Totoo. Hinawakan ni Amihan ang kamay niya ng mahigpit, na para bang ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. "Hayaan mo akong bumawi, Liwa," sabi ni Amihan. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Sa inyo, sa bawat araw ng 10 taon na nawala sa atin, hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat ako sa'yo at sa kanila." Tumingin si Liwa sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay tumingala siya kay Amihan, isang tunay at matamis na ngiti
ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Amihan. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti, ang kanyang paghawak sa kamay nito. Iyon na ang sagot. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Sa halip, tumango siya ng marahan. Ang pader sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa kusang pagbubukas. Okay, sabi niya. Ang isang salita ay may bigat ng 1,000 pangako. Magsimula tayo. Lumipas ang ilang buwan. Ang taglamig ng pagdududa ay tuluyan ng napalitan ng isang mainit at maaliwalas na tagsibol sa buhay ng pamilyang Montefalco Alcantara. Ang proseso ay hindi naging madali. May mga araw na bumabalik ang anino ng nakaraan, mga araw ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo lang nilang natutunang kapitan ng isa't isa. Ang Hiraya Cafe, na dating simbolo ng pag-iisa ni Liwayway, ay naging sentro na ngayon ng kanilang nagsisimulang pamilya. Isang hapon ng Sabado, ang cafe ay puno ng isang matamis na kaguluhan. Sa isang sulok, nakaupo sa sahig si Amihan Montefalco, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, na seryosong sinusubukang tirintasin ang buhok ni Natala at Sinag. Ang kanyang malalaking daliri ay tila nahihirapan sa maliliit na hibla ng buhok, at ang resulta ay isang magulo, ngunit nakakatuwang tirintas. "Daddy, it's messy," reklamo ni Tala, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Daddy's trying his best, sweetheart," natatawang sagot ni Amihan. "Practice makes perfect, di ba?" Sa tabi nila, abala naman sina Kislap at Ulan. Ipinapakita nila sa kanilang ama ang mga drawing na ginawa nila. Isang soccer player na mas malaki pa sa goal ang gawa ni Kislap, habang isang tahimik na paglubog ng araw naman ang obra ni Ulan. "Wow! Ang gagaling naman ng mga artist ko," puri ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Mula sa likod ng counter, pinapanood ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya muli. Ito pala ang itsura ng kanyang Hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap. Hindi lang isang matagumpay na kafe, kundi isang tahanan, isang buong pamilya. Nakikita niya ang pagbabago kay Amihan. Hindi na ito ang aroganteng lalaki ng nakaraan o ang desperadong lalaking lumuluhod sa ulan. Ang Amihan ngayon ay isang ama, pasensyoso, masayahin, at higit sa lahat, present. Lumapit si Amihan sa kanya. Iniwan saglit ang mga bata na abala na sa pagkukulay. Inabutan siya nito ng isang tasa ng paborito niyang kape para sa pinakamagandang may-ari ng kafe sa buong mundo. Sabi nito, ngumiti. "Salamat," sagot ni Liwa. Tinanggap ang kape. Sabay silang tumingin sa labas, sa bintanang tanawang dagat. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Hindi naging madali. Bulong ni Amihan na parang nababasa ang nasa isip niya. "Hindi nga," pagsang-ayon ni Liwa. "Pero nandito na tayo." Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. "Salamat, Liwa. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagtitiwala mo ulit sa akin." Hinawakan ni Liwa ang kamay nito. "Salamat din sa pagbabalik at sa pananatili." Ang kanilang tahimik na sandali ay nabasag ng pagdating ni Diwa, kasama ang anak nitong si Bea. "Mukhang ang saya-saya ng pamilya dito bati ni Diwa. "Perfect timing. Kunan ko kayo ng litrato." Natawa ang lahat. Sige. Family picture." Sigaw ni Kislap. Mabilis na nag-ayos ang lahat. Umupo sa isang maliit na sofa sina Liwa at Amihan. Umupo sa kandungan ni Liwa si Sinag, habang si Tala ay tumayo sa kanyang likuran. Si Kislap at Ulan naman ay umupo sa sahig sa harapan ni Amihan,
Hawak-hawak ang kanilang mga drawing, ang kanilang unang opisyal na family picture. Okay, ready na? Sabi ni Diwa. Hawak ang kanyang telepono. 1, 2, 3, smile. Habang nakangiti ang lahat sa kamera, dahan-dahang inilapit ni Amihan ang kanyang labi sa tainga ni Liwayway. Ang kanyang ibinulong ay sapat lang para marinig nito. Isang pangakong mas matibay pa sa kahit anong kontrata. Mahal kita. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwa. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay kay Amihan. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng 10 taon ng pag-iisa, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang ngayon, ang pamilya nila, ang pag-ibig na muling nabuo. Dahan-dahan siyang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Mahal din kita. Ang liwanag mula sa kamera ay tila nagyayelo sa sandali. Isang perpektong larawan ng isang hindi perpektong pamilya na sa wakas ay natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ang simula. Ang kwento ni Liwayway at Amihan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at maghilom. Ipinakita nito na ang tiwala, kapag nasira, ay maaaring muling buuin, hindi sa pamamagitan ng mga salita lamang, kundi sa pamamagitan ng patuloy na gawa at walang sawang pagpapatunay. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi isang matapang na pagpapasya na huwag nang hayaang sirain ito ang ganda ng kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng ating mga bida. Mula sa unang kabanata hanggang sa wakas, naramdaman po namin ang inyong suporta. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.